Ba't ang itim naman itong niyog na baog na nabili ko? Sinama rin yata sa pagkudkud pati bao. Nabalatan ko na yung mga tinira kong kamuting kahoy. Para sa lulutuin ko ngayong nilopak. Tupay, pero manananom. Di ko na pinakita sa inyo yung pagjujuli na natin dito or pagbabalat. Kasi naituro ko na yan noong nakaraang vlog. Pagkatapos kong hugasan, nilagyan ko na ng tubig nang naaayon sa batas, ng blanc zai. Saka ko na inilagay dito sa kalan para mapakuluan na. Nakita ko si Sam na naglalaro dyan sa tapat. Kaya inutusan ko siya na parlangan na lang itong dalikan. Para may ambag naman siya. Kaso ayaw niya. E di sabi ko na lang, sige, abangan mo na lang itong video mamaya. Dahil siguradong magagalit ka. Habang nagpapakolyo pa lang ako ng kamuti, bumiabuti, sinet up ko na itong gagamitin kong gilingan. Meat grinder ito na matagal ko nang nabili sa Saudi. Kalalatila. 99 SR lang yung bili ko dito noon. Pero ngayon di ka na makakabili nito ng ganong kamura. Wala kasi kaming bayuhan or yung mortar and pestle na malaki. Yun kasi yung magandang gamitin sa paggawa ng nilopak. Or dinakdak sa Pangasinan. May mga nagigiling din naman sa palengke kung wala kang pambayo. Kaso, ba't pa ako pupunta doon? Meron naman kaming gilingan, diba? Maabala pa ako tapos magbabayad pa. Okay na siguro ito, ano? Ay, teka lang, may nakalimutan ako itong dildo niya. Yung pang push-push ba? After ko ma-assemble yung Avengers, sakto, luto na rin itong pinakukuluan kong kamuti. Bumiabuti. Dito ko na pala pinakuluan sa gasol, di ko tinuloy yung sa kahoy. Tinamad kasi akong magparlang, tapos ayaw man parlangan ni Sasam. Ngayon, isalin muna natin lahat sa malaking lagayan. Kung umabot ka pala sa video na ito, wag mo akong kalimutang i-follow, i-like and share ang video na ito at mag-comment kung taga saan ka. Para alam ko kung hanggang saan umabot ang video na to, pero di kita siya shoutout, busy ako. O at least sinasabi ko yung totoo. Di ko kayo pinapaasa, di tulad ng iba. I-comment mo kung taga saan ka para ma-shoutout kita sa susunod na video. Di ba nasa shoutout lahat? Nakailang comment na Inuuto nyo lang viewers nyo. Ano kayo, politiko? Habang sinasalin ko yan, pinagtatanggal ko na rin yung mga yunot na nalabas. Yung parang ugat ba sa gitna. Matigas kasi yon pag nakain. Baka maiwan pa sa lalamunan. Kunin ko na itong niyog na baog kasi titimplahan na natin. Anong start na naman yan? Pag bibili kayo ng kinayod na nyog pero di nyo siya gagatain, sabihin nyo pang palitaw para asikasuhin nila yung pagkudkod at di nila isagad hanggang doon sa bao. Katulad dyan sa ginawa sa nabili ko, Hindi ko kasi sinabihan. Ayan, ang dami tuloy itim-itim. Bale, isang buko lang po yung nilagay ko. Nilagyan ko din siya ng Margaret Mondragon. Nasa isang cup siguro yan. Basta nasa 1/4 kilo yan, 35 pesos bili ko. Piniga kong maigi, para masimot lahat yung nasa plastic. Sayang din ang mahal-mahal pa naman ng mga bilihin ngayon. Golden era na daw kasi, kaya ayun, naging gold na nga yung presyo ng mga bilihin. Sa asukal naman, kutob lang. Bali, isang cup lang yan na may sobrang konti. Dadagdagan ko pa sana kaso wala na kaming asukal nasagad na. Anong gagawin? Napapanood ko nung bata pa ako kapag nagbabayo sila ng dinakdak or nilopak, nilalagyan nila ng powdered milk. Kaya wag na lang kayong maingay kasi hindi akin ito. Gatas kasi ni Sasam to be. So habang busy siya naglalaro doon sa may sala namin, kumuha ako. Bakit ba? Binilisan ko na lang baka maabutan ako. Dahil nga sa meat grinder lang yung gamit ko, hinalo ko yan ng maigi para ma-divide equally yung mga sangkap bago ko ilagay sa gilingan. Unlike kasi kapag binabayo, basta lagay lang ng sangkap tapos kapag binayo kasi nahahalo na rin. Simulan na natin ang paggiling-giling. Igiling-giling. Pagpasok ko, ba't parang walang nalabas? Di ko pa pala naisaksak. Ayan, saan ba pindutan nito? Dito ba sa likod? Ayun. So, tuloy-tuloy na ito, hanggang sa matapos. Enjoy din siya gawin tapos nakakatuwa. Lalo na kapag habang pinipress mo siya tapos ang daming nalabas. Nakakatakam din tignan. Parang gusto mo nang tikman agad. Nung natapos ko nang gilingin lahat, mabilis lang. So tinikman ko na para magkaalaman kung ganito ba yung lasa ng nakakain kong dinakdak noon. Kuha naman yung lasa pero yung texture medyo may buo-buo pa. Kaya i-grind ko siya ulit para mas maging pino. Bago ko i-grind sa pangalawang pagkakataon, hinugasan ko na yung mga paglalagyan ko. Kasi direct ko nang isushoot dyan para niya na yung gagawin kong mga pansalo. Para hindi na palipat-lipat pa. Mabilis lang naman kasi mapanis itong nilupak. Fresh kasi yung niyog nito, hindi na niloto. Kaya mga 1 hanggang 2 araw lang yung lifespan nito. Nung gigilingin ko na
nga siya guys, sa pangalawang pagkakataon. Ayaw mang mag-on be. Akala ko nasira yung meat grinder ko. Yun pala, wala bang kuryente, nag-brown out, Diyos ko. So paano ko matatapos ito? Kaya ayan, nag-decide na lamang po akong ilagay silang lahat sa baonan para makain na. Kasi kung aantayin ko pang magkailaw, baka panis na to, wala pa rin kuryente dito sa amin. Kung minamalas nga naman, oo. Alam nyo, habang naglilipat ako dyan sa mga container, bigla man akong may narinig na parang nagwiwisel. Akala ko nga kung parating na si Mariah Carey. Kaso nung pinakinggan kong maigi, ayan o, pakinggan nyo rin. Ay, wala po ulan amo si kayo. Katong brown out. O diba, parang may bumbero. At dahil nga sa may pagka-marites din ako, iniwan ko yung ginagawa ko, be. Dali-dali akong lumabas sa bahay namin para abangan kung ano man itong paparating na ito. Maya't maya, ayan na siya. Bombero nga talaga, or firefighter in English. Yun pala, may nasusunog nga talaga dito sa may barangay namin. Pero hindi naman bahay, part siya ng mga kakawayanan, ganon. Sa may gilid ng ilog, tabi ng kalsada at poste. Kaya nila pinatay ang ilaw. So ayan na po lahat, yung mga nagawa kong nilupak or dinakdak. Yung nasa maliit na lagayan dyan, yan yung ibibigay ko pala kay Billy kapag nagkita kami. Kaso kinabukasan, di ko na yan nakita, may kumain. Kaya ayan, naging bilog na yung lagayan tuloy. O ayan, kain ka ng nilupak kasi parang nangangayayat ka na. 600 plus sa ano? Manila. Hindi masarap. Damihan mo yung tuha mo. Masarap. Kasi nag-milk tea ako eh. Kaya hindi ko malasahan. Pero masarap. Ito ba yung balat ng ano? Saging? Hindi, ano kamuting kahoy. Ah, di ba dapat yung balat ng ay saging? Hinahaluan nila. Na balat? Hindi yung balat, yung saging mismo na hilaw. Pero nilaga. Baka matay ako sa ano? Baka matay ako sa aeroplano. May Okay siya lang, naman okay doon, lang. diba? Okay na yan. Yun pa naman ang ayaw ko. Ayan, natikman niya. Kasi nung last year, na nagbakasyon ako, pababa na, tsaka ako natae. Tapos nung naglalanding na, kinakatok ako ng ano, ng stewardess. Sabi kasi bawal daw pala yung pagpababa na sa Oo. ano. Ginawa ko, hindi ko binubuksan. Ginawa niya, binuksan niya, nakahupo ako. Ala. Sa tama na yan, baka matay ka na nga talaga. Nakain ka eh, kung ano-ano kinikwento mo. Bale, nagsisi pala si Billy dyan na nagtira pa siya kasi napanis lang din yan. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy. O, gusto mo? Bahala ka kung ayaw mo. Sige, gatas mo pa naman yung nilagay ko dito. Makapaot siya.